Kausapin po natin si Attorney Christina Conti, isa po sa ang ICC Assistant to Counsel po. Hello, Attorney Conti. Yes, magandang gabi. Good evening po. Good evening po. Naku, unahin ko na. Sige, sige. Parang inabanggit nyo, assistant to the counsel or the assistant to counsel. Una, Assistant marami ang to assistant to counsel. Parang 900 ba kami or 1,000 Yes. plus? Yeah. At I assist any of the counsels listed Yeah. in the ICC. Yun. Kasi, Thanks for clearing issue na rin yan eh. Okay, thank you Attorney Christina Conti for stressing that. Puntahan natin yung pagtanggap ng mga bagong ebidensya. I think this is a normal part of the normal process while we're waiting for the actual hearing. Yes, indeed. The transmission of evidence, the exchange of all types of evidence is required under the rules. And in fact, in the ICC, it's a bit peculiar. Medyo kakaiba sa kanila. Kasi siguro, ako magandang practice to, kaya gusto ko yung ganitong approach. Inquisitorial sila rather than adversarial. Anong ibig sabihin nun? Gusto nilang malaman kung anong katotohanan, kung ano man yan. Kaya, kung ikaw ay prosecution at nakakalap ka ng ebidensya na kontra sa'yo, kumbaga, pabor sa defense, required kang i-disclose sa kabila. Yan. So, exculpatory evidence. Yung kabilang banda kasi, parang baka yung iniisip ng iba, katulad ng sa Pilipinas, pag may ebidensya kang nakuha na, which tends to exculpate, o kung ikaw yung prosecution, kumbaga, makakalusot yung pinoprosecute mo, huwag na lang nating sabihin. Kumbaga, either by omission, or conscious na you bury the evidence, kumbaga. Hindi rin tama yon, hindi rin ethical, pero kumbaga, hindi compulsory, absolutely compulsory sa atin at sa ibang jurisdictions, yung disclosure sa ICC required. So, kung may na-interview po ang prosecution ng witness na ang sinasabi, wala namang kasalanan si Duterte, sasabihin ng prosecution, ipapasa po namin itong information sa defense, categorized as evidence potentially excluding exculpatory o nagpapawalang sala dun sa witness, sa defendant. Kaya po, may isang bulto ng ebidensya na medyo lumalago na Hindi ko na nga rin na bilang kasi may dagdag na ito. Medyo lumalago naman yung quote-unquote potentially exculpatory evidence. Although, on the other hand, yung kumbaga, incriminating o yung patungkol dun sa kaso ay definitely multiplied by the thousands more ang dami kesa sa exculpatory evidence. Di hamak na mas marami. Attorney, si Chicky Verhel po ito. So, sinabi nyo nga po na parang lumalago yung ebidensya. So, me, not being a lawyer, tsaka hindi po expert dito sa ICC matters, ang impression po sa akin ay mas lumalago, ibig sabihin, mas talagang gaganda yung kaso or mas magiging strong yung kaso. Pero itong mga ebidensya po, lalo na itong mga additional evidence, like for example, the 78 items from the defense side po, pwede bang, and meron din po sa prosecution na side, no, pwede bang mag-challenge sila sa isa't isa ng evidence para ma-exclude itong, kung ano man yung mga ebidensya na ito later on? Yes, but this is not the time yet. So, ngayon, disclosure pa lang tayo. Step by step dito sa ICC. Kumbaga, una muna, pakitaan, tapos later on, of course, iti-check mo kasi yan kung okay ba, relevant pa sa'yo. Bago pa yung later, yung tinatawag na admissibility, whether the court can receive it or to admit it, essentially. And then later on, during presentation, of course, magiging factor yung has it been identified, has it been marked, yan yung sa atin sa Pilipinas And then eventually, has it been offered or sa dulo, baka naman pinakita lang sa korte, pero hindi naman niya gagamitin na pruweba sa, kumbaga, offer of evidence. Hindi naman niya isasubmit ultimo, pinakita lang sa korte. Kaya, mahaba pa itong proseso, simula pa lang tayo.
ang idadagdag ko din yung parang paglago ng ebidensya. Take note also na hindi ito simpleng parang, may nakuha akong ebidensya, bigay ko sa kabila. Hindi rin may konting processing na rin naman. At itong processing na ito or vetting of the information is essentially trying to weed out the one, reliable ba yung information? Baka naman mamaya chismis lang or hindi verifiable. And then another would be, in a sense, relevance. Kasi bakit ka naman magsasubmit ng information na hindi pa tungkol sa crimes against humanity, in the acts of murder committed within, etc., this period. So may konting vetting na sa bahagi ng prosecution, meron silang tinatawag na parang bigger database. So nandun yung repository of evidence nila. Hindi nila yon sinasubmit sa kabila lahatan. Kaya kahit na sabihin natin may disclosure ngayon, hindi naman lahat, meron pang initial na vetting naman. Pero yun nga, marami na itong ebidensya na nagpapalitan. Yung usapin lang, bakit ngayon? Bakit ano ba? Wala na pong ibang panahon kundi ngayon. Kasi simula pa lang essentially ng proseso nung March 2025 at yung disclosure process ay magpapatuloy even after, or it could happen even after trial has started. Kung baga nagsisimula na ang trial, nagpapalitan pa ng impormasyon. Pwede rin po yan. At yung added layer pa nito ay, iba po sa ICC, tuloy pa rin ang investigasyon. Kahit may kaso nang nakabukas sa isang respondent. So while any investigation is ongoing, the prosecution can continue to receive information, evidence that it could use in a pending case or in future cases. Ma'am, yung petition po ng defense to exclude three of the lawyers who represent the victims, I'm trying to figure out kasi kung what the logic is behind that one. Pero now that you mentioned kanina yung difference ng proseso ng ICC dun sa proseso natin sa Pilipinas, I suppose in part yun ang dahilan, no? Kasi sabi nga ninyo, with the ICC method, even if your side uncovers something that could help the other side, you are bound to also release it or pass it on. Tama ko ba? Did I get it right? Yes. And also, is that the reason why the defense is going after these three lawyers of the victims? Well, as to that, kasi na parang are they redacted kasi yung kalakhan ng request. But you could kind of glean that they're being questioned because they represented or they assisted victims in some incidents where they could have had access to information about Duterte, about, the war on drugs. Kumbaga, meron na kayong prior information, and then what Kaufman is saying is Center Law refused to submit it. It becomes material because both Joel Butuyan and Gilbert Andres are part of Center Law, and then he alleges or he claims, but I think this is true naman, Nicolene Arcaina was also part of Center Law. I'm just not sure. So dun yung kumbaga parang hugot niya na yung Center Law may naging bahagi ng petisyon, kaso, insidente kung saan involved na kayo before at pwede kayo nagkaroon ng access sa information, tapos ngayon magre-represent kayo ng victims. Ang problema, how is that a bad medyo thing? labas pa sa redacted, asan yung conflict of interest? Sa gano'n, di ba? Yeah. Kasi parang sa Pilipinas, parang so, ganun sa Pilipinas eh. Oo, no? Parang, okay, so. Yeah. So, I am not sure where he's coming from, but certainly there's a lot of redactions. But what I can say is, nabanggit din ako dito ng Bagya eh. Parang sinasabi niya na hindi naman niya alam talaga kung sino, pero nalaman niya daw sa akin na ito yung mga nominees, ganyan. But in any case,
I think all parties involved, all lawyers involved, would have to look at we have a code of conduct, Okay. and there are specific grounds when you can ask for disqualification of lawyers, recusal of lawyers, and even judges. At this point, we have to study if these are, but I would agree, parang medyo, and, kasi ang point, these are lawyers appointed or selected by victims. Yes. To note that, ang sabi din kasi niya, may the common legal representative, may dalawang Pilipino na appointed, and then sabi niya may OPCV naman. But the OPCV is an institution that is quote-unquote by default. The OPCV has not had access to the victims, I would say, since 2016. Wala naman yung OPCV dito nung 2016 eh. Sa totoo, quote-unquote, umeksena yung OPCV after March 2015. Napalayo tuloy, March 2025. Kaya, kumbaga, itong mga kliyente, itong mga biktima, pumili ng abogado na dagdag dun, na dalawa sa common legal representatives at karapatan nila, prerogative nila na mag-appoint ng legal team. So, para po sa curious dyan, makakapagbuo pa naman po ng legal team na may dagdag pang mga abogado. As of now, hindi pa lang formally appointed. Yung nga, sinasabi niya na, chinismis ko daw kasi. Ano nga? Pero hindi pa niya sure kumbaga hindi pa, although parang kinonfirm daw ng court naman na may request for appointment. Kaya lang, ang hirap ding magsalita sa puntong to na yung pala ay ako ang kanyang source. Ginawang sa source, mga yes. chismis. Okay. Attorney Conti, well, parang nasagot mo na ng hapyaw, pero ano epekto nito, no? Kung sakali mapagbigyan, magpapalit nga, will this have parang epekto ng delay or kung ano pa man, doon sa buong proceeding? Well, uunahin ko na, walang epekto kahit Okay. pa ma-disqualify yung tatlong abogado na ito sa legal team. Tuloy ang hearing sa February 23. Huwag pong magpapatinag dyan na porket sasabihin na, ay, wala nang abogado yung mga biktima. Remember, meron pa pong nakatayo na Office of the Public Counsel for Victims Yes. na appointed as legal representative. At pwedeng ipadaan sa kanya kung ano man ang sasabihin. So far, before the appointment of Gilbert and Joel, siya naman talaga yung tumatayo sa interest ng mga biktima. Kaya lang, of course, on the other hand, mas gusto ng mga biktima na meron silang counsel of choice at yun yung pinili. Yun yung pinag-usapan na, yun yung pinagplanuhan na namin for a long time. Kaya parang in bad taste na parang namimili ka ng kakaawayin mo. Kaya tuloy napapaisip ako na di ba parang ang mangyayari niyan, bakit yung defense counsel ang pumipili ng abogado or may say dun sa abogado ng mga biktima? Unless you can clearly show a conflict of interest or something in the code of ethics that is contrary, that's the only time that, of course, you can, quote-unquote, have your say. Pero I really feel this is in bad taste, especially as it appears it's premature. Yun nga, chismis ko lang. Tapos, parang pinangunahan niya, pinaghandaan na, based on what I have said, rather than rely on a submission or a formal appointment from the court itself. And I think in terms of, ito naman, in terms of politics, kumbaga, normal na Pilipino na hindi biktima, hindi din pro Duterte, walang say dito, ang gusto lang, ano ba mangyayari sa trial? Ang sinusundan kasi ng mga yan, ano ng mga ginawa ng mga parties? And I'm sure people have heard that Kaufman has asked for the recusal or disqualification of judges, of medical experts, have even asked for the recusal of the prosecutor, si Kaufman, and now the common legal representatives of victims. So, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero yung may kalaro ka, tapos ganun ang gawain, parang
Parang ano ba to? Namimili, kumbaga. Yes. Okay. Any more? Okay. Actually, basic question lang for the Yes. benefit of the viewers. What exactly is the 23rd, yung confirmation of charges? In layman's terms, or maybe in Philippine terms, yung mas Philippine familiar terms. yung taong bayan. Ang pagkakwento ko dito parang PI. So PI, sa atin, pupunta preliminary sa piskal. investigation. Tapos, may kaso laban sa'yo. Tapos, yun yung opportunity mo na mag-submit ng counter. So, ito yung kontra sa Laysay, counter affidavit, na sinasabi mo, hindi naman totoo nangyari yan. Pero, kasi preliminary investigation sa piskal, actually, ang tanong ni piskal, may krimen ba? Number 1. Number 2, sinong may kasalanan? Nandun na technically tayo dun sa sinong may kasalanan. Kumbaga, pero dahil bagong pasok si Duterte, take note na nung tinatanong yung may krimen ba, that was during preliminary examination sa ICC, hindi pa naka-eksena, hindi pa naka-in si Duterte. Doon na lang siya naka-in nung tinatanong na ang who are responsible, yung investigation. Sa kanila kasi hati din yun PE tapos I. So, at this point, pwede niyang questionin, hindi naman nagganap yung krimen. Pwede ding hindi ang sinasabi mong krimen na parang pakalala naman, 30 milyong ina-argue mo, which is not true by the way. Yeah. 30 milyong ina-argue mo, 6,000 lang, pwedeng ganon. Or, as I would probably imagine, sa mga kaso, usually, ang sasabihin mo, the elements of the crime do not exist. Kumbaga, hindi totoo na widespread yung killings. Hindi totoo na systematic yung killings. Hindi totoo na ano ba yung elements na may namatay. That's one. Or hindi totoo na alam ko kung anong nangyayari at kumbaga wala akong ginawa. So yung mga mismong elemento ng krimen, pwede mong questionin at this point. The question is essentially, what are the charges and what is the scope of the charges? Ang sa amin, no, ang tingin namin, kung ano yung offer ng prosecution para tong negotiation. Sabi ng prosecution, ito ang kaso mo, o ito mga ginawa mo, at ito yung mga insidente. May sinabi sila na 49 incidents. Pwedeng questionin yung incidenteng yon. So if we were to look at that, pag nag-bargain yung defense, sabi niya, hindi naman kasama tong isa, hindi to drug-related, yung insidente. From 49 incidents na pinag-uusapan, pwedeng maging 40-30. So that's one way to kumbaga broker things. Another would be, diba counts 1, 2, 3? 1, DDS killings. Sa Davao po ito, 2011 to 2016. 2, high-value targets. Ito yung mga nasa narco list. Upper barrel. Nung panahon na to na presidente siya. 3, barangay level clearance operations, tokhang na alam natin. Pwedeng sabihin niya na, sige, magko-concentrate ako sa 2, high-value targets. Hindi ako yan. Wala akong role dyan. Hindi present yung mga elements. At dapat malaglag yung count 2. And therefore, count 1 at count 3, DDS killings tsaka barangay. Or, pwede niyang sabihin, nung panahon na presidente ko, walang quote-unquote DDS. Hindi ko alam yan. Ano lang ako, simpleng tao na sakto lang naging presidente ko. So, i-out natin yung presidential, ang maiiwan yung DDS. So, iba't ibang variations ng quote-unquote bargaining. Yes. Pero of course, hindi yung parang, hindi parang, ako naman next. Ganun. May sila order of speaking at specifico yung oras. Kaya, pasensya na po, ang una kong sasabihin dito, boring po ito. Boring po itong Proceedings sa hearing na next week. ito. Yeah. Puro salita. Yeah. Tapos in English pa. Okay. Meron po ako ngayong pinipilit na gusto ko sana may translation mula sa court. Yeah. Kasi magkakatalo-talo po tayo kung may mga manunood tapos kanya-kanyang sabi ni ganito, ganyan. Maraming expert. Hilig pa naman tayo sa scorekeeping, yung parang, panalo tayo ganito. Nakakount. Yung ganon. Yeah, tama. Nang hindi pa natatapos yung lahat. Kaya, boring ito kasi makikinig ka, may 30 minutes sa first part, tigta 30 minutes, sa second part, so long, at nabanggit ko na posibleng magkaroon ng witness.
Inaabangan ko ngayon, sabi sa akin, bantayan ko pa rin kasi dapat nung September, nanghingi yung prosecution ng request or nanghingi ng permiso na mag-upo ng dalawa. Viva voce, in person, live. Ngayon parang wala pa akong nakikita na request. Okay. Kasi kailangan i-apply nila ito. Hindi ko alam kung i-carry over ba yung permission na yon o hindi na lang mag-uupo ng witness kasi iniklian yung sa prosecution. Sabi din ng court, narinig na namin kayo prosecution, victims, hahabaan natin at last say, lagi yung defense. Okay. So, hinahanda na tayo ni Attorney Conti. Ed, alam mo na, magiging boring daw ang ating annotation, ha? Well, syempre yung mga very interested, alam ko. Oo, yeah. Alam niyo po yung nagtatanong na, yung mga quadcomers. Yes. Yung kung sinong nanonood ng quadcom, yun yung nagpapaabot po sa akin na, ay, babantayan din po namin to. Yes, Ito yung nakakatsaga ng makikinig ka, oo nga, no, ng mahabang panahon. Pero ang difference din pala, sobrang, hindi naman sobra, pero comparatively, maikli yung panahon ng kumbaga session. Yung quadcom kasi puyatan, continuous. Dito, dahil out of consideration for Duterte, parang every hour, magbe-break. Tapos in a day, almost 3 hours lang yung kuda-kuda. Yeah. Okay. Thank you. Okay, maraming salamat Attorney Cristina Conti sa uulitin po kasi Thank you po. suki na po kayo dito sa STL. Oo nga salamat din Thank sa you. chance na magpaliwanag.